Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang movie na Passion Play. Sa simula ng pelikula, makikilala si Nate Poole, isang lalaking may edad na, at hindi sinuwerte sa buhay, isa siyang bigong musikero. Hirap din siyang makahanap ng mga club at bar na maaari siyang mag-perform. Madalang lang kung siya ay tanggapin. Isang gabi, pagkatapos niyang tumugtog nakipagtalo siya sa manager ng club upang makuha ang kanyang kumpletong bayad. Pagkatapos, umalis siya at lumakad patungo sa kanyang sasakyan at nilagay ang pera sa trunk ng kotse. Bago siya umalis, isang gangster ang sumuntok sa kanya dahilan upang mawalan siya ng malay. Kinabukasan, sa kanyang paggising nakita niya ang gangster sa kanyang tabi habang nagmamaneho ito ng sasakyan na sobrang bilis. Dinala siya nito sa gitna ng disyerto at itinutok ang baril sa kanyang ulo. Inihanda na ni Nate ang kanyang sarili sa kanyang katapusan, ngunit isang himala ang nagligtas sa kanyang buhay. Isang grupo ng mga Native Americans ang bumaril sa gangster dahilan upang ito ay mamatay. Kinuha ng mga ito ang baril at ang susi ng kotse. Habang si Nate naman ay binigyan nila ng pagkakataong mabuhay, naiwan ito sa gitna ng kawalan at patuloy na naglakad hanggang sa nakahanap siya ng mahihingian ng tulong. Pagkatapos makaakyat sa isang bundok, nakita niya ang isang maliit na karnabal na maraming manunood. Naglakad si Nate patungo dito at tinanong ang isang performer kung pupwedeng makahiram ng telepono. Nagbayad siya ng maliit na halaga upang payagan siyang makapasok sa loob ng tent at makagamit ng telepono. Nang makapasok siya sa loob, nakita niya ang iba't ibang performer na nagsasanay ng mga delikadong tricks, tulad ng pagkain ng apoy at paglunok ng mga espada. Ngunit isang performer ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ito ay ang isang magandang babae na nakatayo sa loob ng isang kahon ng salamin. Nakita naman siya ng babae, at inakala na isa siyang guest, kaya't inilabas nito ang kanyang mga pakpak. Alam ni Nate na ang mga pakpak ng dalaga ay mga peke lamang, ngunit siya ay mas namangha sa angkin nitong kagandahan, na naghikayat sa kanya upang tingnan ito ng mas malapitan. Samantala, ang babae ay nagulat at natakot sa kanyang kilos kaya't nagpatay ito ng mga ilaw. Nakalimutan na ni Nate ang telepono na kanyang pakay, sa halip gumawa siya ng paraan upang mahanap at makita muli ang babae. Sa kabutihang palad, nakita niya ang van na sinasakyan nito at sinilip ito sa bintana. Ang babae ay may suot pa ring mga pakpak at sa sandaling yun, nakita ni Nate na mukha itong totoo. Mas naging curious siya dito at itinuloy ang pagmamatsyag. Subalit, nahuli siya ng babae at naiinis nitong sinabi na tapos na ang show at maaari na siyang umuwi. Humingi naman ng paumanhin si Nate dito at pinakilala ang sarili. Sinabi niya sa babae na ilang oras na siyang naglalakad at ang nais lamang niya ay umupo sandali at uminom ng tubig. Matapos naman marinig ng babae na si Nate ay isang musikero, pinapasok siya ng babae at binigyan ng maiinom. Napansin naman ni Nate na sa kabila ng pamumuhay nito sa isang liblib na lugar, maganda at mahusay itong magsalita ng Ingles. Nagbiro siya dito at tinanong kung siya ba ay isang anghel, ngunit sinabi ng babae na ang tawag sa kanya ay Bird Woman. Gayunpaman, makikita sa itsura ng babae na ito ay pagod na, dahil sa mga pakpak nitong mabibigat. Tinanong naman siya ni Nate kung bakit hindi niya ito ihubad ngunit sa halip na tumugon, sinabi ng babae na umalis na siya. Bago siya umalis, nag-alok siya dito ng tulong kung nais nitong tumakas sa miserableng buhay nito sa circus. Habang palabas siya sa van, nakasalubong niya ang boss ng babae at ang kanyang mga bodyguard. Sinabi ng lalaki na ang babae ay hindi isang tao kundi isang nilalang na natagpuan niya sa basurahan, at ang mga pakpak nito ay totoo. Pinangalanan niya itong Lily, pinakain niya ito at binigyan ng isang bahay. Kapalit nito ay i-exhibit nito ang kanyang sarili sa circus. Dagdag pa ng boss, na hindi niya inaabuso ang babae sa halip ito ay kanyang pinoprotektahan mula sa magulong mundo. Humanga naman si Nate sa kanyang layunin at pagkatapos ay nagpaalam na siya upang umalis. Ngunit, nagduda ang boss kay Nate, naisip nito na nais ni Nate na makuha ang babae. Bukod dito, ayaw nitong may ibang makaalam tungkol sa pagkatao ng Bird Woman. Ipinangako naman ni Nate na mananatiling lihim ang kanyang natuklasan, subalit hindi pa rin siya nito pinayagang umalis. Nang mga sandaling yun, bigla na lamang binangga ni Lily ang tent sakay ng kotse at sinabi kay Nate na sumakay na. Nakatakas sila sa circus at makalipas ang ilang sandali, huminto sila sa isang gas station. Tinawagan naman ni Nate ang kanyang kaibigan, si Harriet. Kinuwento niya dito ang nangyari sa kanya. Naniniwala si Harriet na ang kidnapper ay isa sa mga tauhan ni Happy, ang boss ng gangsters.
Mainit ang dugo nito kay Nate, mula noong malaman nito na lihim itong nakikipagkita sa kanyang asawa. Sinabi ni Harriet na magpakalayo-layo na siya, hanggat pwede pa, ngunit may plano si Nate at hiniling niya kay Harriet na gumawa ng paraan upang magkita at magkausap sila. Pagkatapos nilang mag-usap, hinanap niya si Lily at nakita niyang nasa mataas itong lugar at sinusubukang lumipad. Magkahalong emosyon naman ang naramdaman ni Lily dahil ngayon niya lang ginawa ito. Kinuha na naman siya ng larawan ni Nate habang masayang nakangiti si Lily. Pagbalik nila sa kotse ay tumungo na sila sa bayan ni Nate. Pansamantala muna silang tumigil sa isang motel at nagrente ng komportableng silid. Nakita ni Nate si Lily na nasa balkonahe at nakapako ang tingin sa karagatan. Naiintindihan ni Nate ang nararamdaman nito at nangangako ito na dadalhin siya sa karagatan upang makita at ma-enjoy ang mga bagay na hindi nito nagawa habang nasa circus. Naiyak naman si Lily, pinunasan ni Nate ang kanyang luha at sinabing magpahinga na ito. Sumang-ayon si Lily at inalis ang kanyang suot na blazer upang maayos niyang mailabas ang kanyang mga pakpak. Hindi naman sinasadya na napatitig si Nate sa kanyang mga pakpak at nagbiro ito na hindi siya sanay na nakakakita ng ganon. Akala naman ni Lily na iniisip ni Nate na siya ay isang weird na babae. Nagalit siya dito, kaya't nagpunta ng banyo at naglock ng pinto. Pagkatapos maligo, kalmado na si Lily at nagkaroon ng pagkakataong magtabi sila sa kama ni Nate. Muling humingi ng tawad si Nate, ngunit ito ay totoong nasaktan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kinabukasan, nagising si Nate na wala si Lily sa kwarto. Nagsimula na siyang mag-alala kaya't hinanap niya ito, hanggang sa nakita niya ang manager ng motel at sinabing umalis ito makaraan ng ilang sandali. Sinuri ni Nate ang telephone history at kinontak ang huling numero na tinawagan ito. Nalaman niya na ito ay isang plastic surgeon. Plano ni Lily na alisin ang kanyang mga pakpak. Hindi naman pumayag si Nate na mangyari yun kaya't nagmamadali itong pumunta sa clinic. Pagdating doon, nakita niyang sinusuri ng doktor ang mga pakpak ni Lily. Sinabi ni Nate na itigil ang ginagawa at umalis muna doon. Nais pa ring ituloy ni Lily ang operasyon upang maging normal tulad ng ibang mga babae. Nakiusap naman si Nate na huwag itong ituloy dahil siya ay isang espesyal na babae kaysa sa ibang mga babae sa mundo. Pagkatapos ng mahabang pagkumbinsi, pumayag na din si Lily at binalaan ang doktor na panatilihin itong isang lihim. Umalis sila sa clinic. Ilang sandali pa ay tinawagan muli ni Nate si Harriet at sinabi ang kanyang plano. Gagamitin niya si Lily upang tigilan siya ni Happy. Nag-alala naman si Harriet na malalagay sa panganib si Lily. Ngunit sinabi ni Nate na malaki ang kagustuhan ni Happy sa mga kakaibang mga bagay at tiyak na pahahalagahan nito si Lily. Hindi pa rin kumbinsido si Harriet dito. Siniguro naman ni Nate na hindi makakalapit dito si Happy, hanggang tingin lang ito mula sa malayo. Pagkatapos na makakuha siya dito ng sapat na pera, ay aalis sila ni Lily ng bansa. Sa wakas ay sumang-ayon si Harriet sa plano niya at inayos ang kanilang pagkikita ni Happy. Kinabukasan, nagsimula ang kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng paghingi ng paumanhin ni Nate at sinabi na hindi niya alam na asawa nito ang babaeng dinidiskartehan niya. Bilang tugon, sinabi ni Happy na wala na siyang asawa dahil pinatay na niya ito at isusunod na niya si Nate. Pagkatapos, pinakita agad ni Nate ang isang larawan ni Lily at sinabi niya dito na totoong babae yun. Isang kamanghamanghang likha ng kalikasan. Bilang kapalit ni Lily, sinabi ni Nate dito na tigilan na ang kanyang buhay at bigyan siya ng 20% sa presyo ni Lily. Mas pinili naman ni Happy na patayin siya at kidnapin na lang si Lily. Ngunit tumanggi si Nate na sabihin dito ang lokasyon ng babae. Dagdag nito na nasa ilalim ng pag-iingat ng ibang tao si Lily na may kaugnayan sa pulis at detective. At kung may mangyayari masama sa kanya, iimbestigahan ng mga pulis si Happy at mawawala na lang si Lily magpakailanman. Sinabi din ni Nate na kung gusto niyang makuha si Lily, kailangan ni Happy na sundin ang mga nais mangyari ni Nate. Bukod dito, maaari niya pang pagkakitaan si Lily sa pamamagitan ng pag-expose dito. Sa wakas ay sumang-ayon din sa deal si Happy, ngunit nais nitong makita muna si Lily. Sumang-ayon si Nate at sinabing tatawagan na lamang siya sa susunod na pagkikita. Kinabukasan, dinala ni Nate si Lily sa opera house at pinark ang kotse sa likod nito. Wala namang ideya si Lily sa nangyayari, inisip na lang na nais ni Nate na ipakita sa kanya ang magandang tanawin, habang abala sila sa pagkukwentuhan. Dumating sa opera house ang grupo ni Happy. Pagkatapos maghintay ng ilang sandali, isang babae ang naghatid ng isang note at isang pares ng binocular sa kanila. Sumunod naman si Happy sa instruction na nakalagay sa note at ginamit ang binocular.
Bigla naman nagbukas ang likod ng stage ng opera house at nakita ni Happy ang kahangahangang mga pakpak ni Lily. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin si Nate at dalhin si Lily, ngunit mabilis na nakaalis ang mga ito. Samantala, nakaramdam naman si Nate na konsensya sa ginawang panloloko kay Lily, kaya't nagpasya siyang gumawa ng isang bagay na espesyal para dito. Hiniling niya na magsuot ito ng pinakamagandang damit at samahan siya sa isang espesyal na lugar. Dinala niya ito sa teatro at pinakita niya dito ang magandang painting ng karagatan. Ito ang kanyang regalo habang hindi niya pa ito nadadala sa tunay na karagatan. Naramdaman ni Lily ang pagiging romantiko ni Nate at tinanong kung may asawa na siya. Naalala naman ni Nate ang kanyang asawa na labis niyang minahal. Ngunit hindi sila para sa isa't isa. Si Lily naman ay hindi nagtanong ng higit pa tungkol sa kanyang mga nakaraan. Nag-request na lang si Lily na i-play ang trumpets. Matagal nang hindi nagagamit ni Nate ito ngunit para sa kaligayahan ni Lily ay gagawin niya muli. Tumugtog naman si Nate ng isang magandang kanta. Si Lily ay labis na namangha sa husay ni Nate at sinabing hindi na mahalaga sa kanya kung totoo man o hindi ang karagatan. Ang importante ay totoong nagmamalasakit sa kanya si Nate. Nagsimula ng mahulog ang damdamin ni Nate para kay Lily at inaya siya nito ng isang sayaw at nagtapos sa isang matamis na halik. Pagkatapos, bumalik na sila sa motel at doon ay pinaramdam nila ang pagmamahal sa isa't isa. Ilang sandali pa, napagkwentuhan nila ang dating asawa ni Nate. Sinabi nito na naging duwag siya at hindi pinaglaban ang kanilang pagmamahalan. Ilang sandali pa, pareho na silang nakatulog sa pagod. Sa kalagitnaan ng gabi, si Nate ay nagising sa pamamagitan ni Happy at ng kanyang mga tauhan. Sinabi nito kay Lily ang tungkol sa naging deal nilang dalawa. Nawasak ang puso ni Lily nang malaman ang katotohanan, dahil buong puso siyang nagtiwala dito, dahilan upang ito ay mahalin niya. Ngunit, sa kabila ng lahat, pawang mga kasinungalingan at panluloko lamang pala ang nais nito. Kusang loob na sumama si Lily kay Happy, ngunit nakiusap ito na huwag patayin si Nate. Pinabugbog na lamang ito ni Happy sa kanyang mga tauhan at iniwanan. Pagkatapos ay umalis sila kasama si Lily. Agad namang dumating si Harriet upang tulungan ang kanyang kaibigan. Pinagsisihan ni Nate kung bakit niya inilagay sa panganib ang buhay ni Lily at nagpasya itong bawiin ang dalaga. Ilang araw ang nakalipas, gumawa ng paraan si Harriet upang makapasok si Nate sa mansyon ni Happy. Nagpanggap si Harriet bilang nagbebenta ng champagne habang sakay nito sa loob ng truck si Nate. Nang makapasok, pasilip-silip siya sa loob ng mansion hanggang sa makita niya ang dalawa sa living area, kung saan, si Lily ay komportableng nanunood ng isang pelikula. Kinausap ni Nate si Lily at sinabing sumama na sa kanya dahil sila ang tinadhana na magkasama. Gayunpaman, tila tinanggap na ni Lily ang kanyang kapalaran at mas pinili na manatili kay Happy. Nagmakaawa si Nate dito ngunit malamig na ang pakitungo sa kanya ni Lily. Sinabi din nito na wala na itong pakialam sa kanya. Nawasak naman ang puso ni Nate at lumakad palayo. Ang hindi niya alam, ginawa ni Lily ang lahat upang maprotektahan lamang siya. Dahil nagkaroon sila ng deal ni Happy, na hanggat siya ay mananatili sa tabi nito, walang sino man ang makakagawa ng masama sa kanyang minamahal na si Nate at ito ang malungkot na ending ng kanilang pag-iibigan. Samantala, nalugmok si Nate sa mga dumating na araw, hindi na rin siya tumugtog ng musika. Sinubukan niyang maghanap ng ibang trabaho ngunit walang sino man ang handang tumanggap sa katulad niyang walang karanasan. Isang gabi, lumapit siya sa dati niyang kaibigan at tila nag-aalala ito tungkol sa financial status ni Nate. Ito din ay dating musician at magkakaroon nito ng pagtatanghal sa gaganaping party sa isang museo. Gusto nito na sumali si Nate sa pagtatanghal, at bilang bayad, pakakainin siya nito sa loob ng isang linggo. Tinanggap naman ni Nate ang alok nito at nangako na magpapakita sa tamang oras. Samantala, sinubukan pa rin ni Lily na ayusin ang sarili sa bagong pamumuhay. Maayos naman ang trato sa kanya ni Happy at tunay siyang nirespeto kahit na ang mga lihim nito ay ibinahagi sa kanya. Inamin din nito na ang kanyang tunay na pangalan ay Michael. Bata pa lamang daw siya ay makikitaan na ng pagkaseryoso ang kanyang mukha. Minsan ay nagbiro ang kanyang ama at tinawag siyang Happy. Pero mula nang mapunta sa kanya si Lily, tunay na ang kanyang nararamdamang ligaya, kaya't binigyan niya ito ng napakamahal na kwintas na may brilyante. Ayaw namang tanggapin ito ni Lily, pero pinilit siya ni Happy. Sinabi nito na darating ang araw na magiging masaya din ito. Kalaunan, sinama ni Happy si Lily sa isang magarbong party, at nagkataon na doon din tumugtog si Nate. Nakita niya si Lily at sinubukang lapitan at kausapin ito,
Ngunit bigo siya, hindi na siya pinansin nito at bumalik kay Happy, parang sasabog naman ang puso ni Nate ng mga oras na yun, ngunit hindi siya nagpahalata. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na makalimot, hindi niya tuluyang malagpasan ang kalungkutan kaya't nagsimula siyang malulong sa pag-inom ng alak at paggamit ng mga droga. Tuluyang nawala sa sarili si Nate, lahat na lang ay si Lily ang kanyang nakikita, naging desperado na din siya, pati pagdadala ng babae sa kanyang bahay ay ginawa niya. Sa una, tila normal na babaeng bayaran ito, ngunit pagkatapos, sinaksakan siya nito ng gamot sa katawan, ito pala ay mula sa parehong circus kung saan nagtrabaho si Lily. Malalaman na matagal na pala siyang sinusundan ng boss sa circus, matapos ang injection, naramdaman ni Nate ang biglaang pagsakit sa buong katawan, kasabay noon ay iniwanan na siya ng mga ito hanggang siya ay mamatay. Pagkatapos ng ilang oras, nagising si Nate sa tapat ng shower, sa kabutihang palad, dumating si Harriet sa tamang oras at iniligtas ang kanyang buhay. Samantala, ang circus boss ay nahanap ang address ni Lily at matagumpay itong nakapasok sa kwarto nito. Sinabi nito na sumama na sa kanya at bumalik sa kanyang tunay na tahanan, ngunit hindi nakinig si Lily dito, bigla namang dumating si Happy at binaril nito ang boss, dahilan upang ito ay mamatay. Si Lily ng mga sandaling iyon ay nanginginig sa takot, habang ang pasensya ni Happy dito ay naubos na, kaya't nagawa din siyang saktan nito. Naisip ni Happy na panahon na upang matiyak niya na wala na muling kukuha dito, habang nagpaplano si Happy ng kanyang masamang plano kay Lily, si Nate ng mga sandaling iyon ay nagpapahinga sa bahay. Isang araw, isang dating kaibigan ang bumisita kay Nate, at may dalang balita ito sa kanya galing sa pinsan nitong pulis. Kinuwento nito na si Happy ay nagpapatakbo ng isang secret club na pinupuntahan ng daan-daang mga mayaman na negosyante at drug dealers. Dagdag pa nito, na walang sumasayaw o umiinom doon, sa halip, ang mga customer ay nakatingin lang sa isang mahiwagang babae na nakakulong sa isang glass box. Bilang kapalit, nangongolekta si Happy ng malaking halaga sa bawat bisita. Ang kaibigan naman ni Nate ay nag-aalinlangan sa balitang yon, ngunit si Nate ay alam na kung ano ang nangyayari. Humingi muli ng tulong si Nate kay Harriet at pinag-drive siya nito papunta sa club. Pag-alis sa sasakyan, nanatiling nakatingin sa kanya si Harriet at nagtataka kung paanong ang isang tao ay nabaliw sa pag-ibig. Matagumpay namang nakapasok si Nate nang hindi nahuhuli ng mga gwardya. Sa sandaling nakalapit siya sa entablado, nag-alab agad ang kanyang dugo sa galit. Nakita niya si Lily na sapilitang nakatayo sa glass box sa harap ng mga masasamang tao. Napadpad ito sa parehong impyerno kung saan siya nanggaling. Naglakad si Nate malapit sa glass box at tinitigan si Lily na walang kakayahang lumaban. Samantala, ng mga sandaling iyon, pinagtatawanan siya ni Happy. Sa galit ni Nate, pinagsusuntok niya ito. Pagkatapos, binasag niya ang glass box at kinuha si Lily. Umakyat sila sa hagdanan at umabot sa bubong. Kahit na isara ni Nate ang pinto, ang mga tauhan ni Happy ay kayang sirain ito anumang segundo. Isang paraan lamang upang makatakas sila sa kapahamakan, kailangang lumipad ni Lily. Ilang beses siyang kinumbinsi ni Nate ngunit siya ay masyadong natatakot na gawin yun. Nilabas niyang maigi ang kanyang mga pakpak ngunit naramdaman niya ang bigat ng katawan. Humingi ng paumanhin si Lily kay Nate at hinanda ang isip na siya ay muling makukuha ni Happy. Gayunpaman, hindi sumuko si Nate. Sinabi niya kay Lily na mahal niya ito ng higit sa anumang bagay sa mundo. Bago tumugon si Lily, nagtungo na si Nate sa gilid ng gusali at tumalon. Sa mga oras na yun, nakalimutan ni Lily ang kanyang takot at agad na tumalon upang iligtas si Nate. Ang kanyang mga pakpak ay damaloy sa hangin at nagsimula siyang lumipad. Ang buong lungsod ay namangha sa kanila sa pagkabigla. Habang si Lily at Nate ay patuloy na lumipad upang makahanap ng bagong tahanan, walang sino man ang maaaring magpatigil sa kanila sa mga oras na iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating sila sa disyerto kung saan dinala si Nate sa simula. Bigla niyang nakita ang kanyang sariling patay na katawan na nakahiga sa lupa. Dito ay malalaman na hindi nakaligtas si Nate at pinatay siya ng kidnapper sa lugar na yun. Lahat ng nangyari ay isang panaginip lamang ng isang mamamatay na tao. Ngumiti si Nate at tumitig kay Lily. Inisip niya na ito pala ay isang anghel na ililipad siya patungong langit. Kung umabot ka sa punto ng video na ito kaibigan, at kung nagustuhan mo rin ito ay pwede bang pakitype mo naman sa comment section ang salitang, anghel? Baka maaari ding palike naman ang video at pa-subscribe na rin po. Maraming salamat po. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pa-subscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka